Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Amen. Salitang pagbasa ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Two kayo po. When the wicked, even my enemies and foes, come upon me to eat my flesh, they stumble and fell. Though an host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this will I be confident. Verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Verse 6. And now shall my hand be lifted up among my enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy. I will sing, yea, I will sing praises unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. Verse 8. When thou saidst, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. Verse 10. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Verse 12. Deliver me not over to the will of my enemies, for false witnesses are risen up against me, and such as breath out cruelty. I had fainted unless I have thee, to see the goodness of the Lord in the land of the living. Verse 14, altogether ready, 3. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay lumukop, ulit tayo ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling lumalapit sa inyong mapagpiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po kami, Ama. Gawin mo po na maging karapat-dapat kami sa paglilingkod po sa inyo. At dalangin ko po aming Diyos sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, gabayan mo po ang iyong pong gawain at huwag mo pong hayaan na mahadlangan ang pangangaral po ngayong umaga na iyong pong banal na salita. Dalangin ko po ang iyong pong pag-iingat sa mga kapatiran na papunta pa lamang po dito. At dalangin ko po aming Diyos na ang iyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako, Ama, sa iyong pong likuran. Wala akong ibang hinahangad, kundi pangalan mo ang siyang may taas. Ikaw ang siyang maluwalhati, sa iyo ang papuri at ang lahat ng pasasalamat ay sa iyo. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso't ng bawat isa. Dalangin ko po aming Diyos, alisin mo po sa aming pong puso't isipan ang anumang mga kasalanan. Alisin mo po sa aming pong puso't isipan ang anumang pong galit. Salamat po, Ama. Salamat sa umagang ito sa inyong pong banal na salita na mahahayag. Muli ay aming pong dinadalangin ang bansang Israel, kaligtasan po ng taga-Israel, kapayapaan po sa Jerusalem. Salamat po, Ama. Ito po ay aking samot dalangin, hinihingi ng may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mga po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, ang ating pong pag-aaralan this morning ay pinamagatan po natin ng King David. So this morning ay ating pong titingnan ang buhay po ni David. Una, ang sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 11. Tingnan niyo po yung pong Bible sa 1 Samuel chapter 16 verse 11. So napakaganda po ng buhay po ni King David, at si King David nga po at tinagurian na the man after God's own heart, na talagang siya po yung malapit sa puso ng Panginoon. So sabi po dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 11, nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito, and Samuel said unto Jesse, are here all thy children? And he said,
there remained yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. So si King David po, bago po siya naging hari, mga kapatid, tingnan niyo po ha, bago siya naging hari, siya po ay tagapag-alaga ng tupa, siya po ay nagpapastol, at siya po yung nag-iingat sa mga tupa doon po sa kagubatan. And then sabi po dito, and Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. So yun po, na nagkaroon po ng biglang promotion sa buhay ni King David. Galing sa pag-aalaga ng tupa, yun po ang kanyang dating kalagayan, at bigla siya po ay in-appoint na maging hari. And then siya po ay shepherd. So yun po si King David, siya po isang shepherd. And then tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ruth chapter 4, verse 17 and 22. Tingnan po natin sa Ruth chapter 4, verse 17 and 22. Sabi po sa verse 17, mga kapatid, mga minamahal, sabi po dito, and the woman, her neighbors gave it a name, saying, there is a son born to Noemi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Verse 22, and Obed begat Jesse, and Jesse begat David. So siya po ay son of Jesse. So yun po si King David, na galing sa pag-aalaga o dating tagapag-alaga ng tupa, naging hari ng bansang Israel. Siya po yung kauna-unang hari, hindi pala, si King Saul pala yung una, bago pa siya. So yun po, si King David, siya po yung ikalawang hari sa bansang Israel. And then, 1 Samuel 17, 34 to 36. 1 Samuel 17, tingnan nyo po. 1 Samuel 17, verse 34 to 36. Verse 34. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. So, yan po si King David, na dating tagapag-alaga ng tupa, at kapag may mga leon, oso, talagang walang nagagawa sa kanya. Talagang kaya niyang patayin ang leon at ang mga oso. Ganun po siya kalakas. Na talagang hindi siya natatakot harapin. Na talagang hindi siya takot harapin ang mga leon na ito, ang mga osong ito, maingatan lamang ang mga tupa. So yun po si King David na napakalakas, very strong, shepherd, son of Jesse, strong. And then 1 Samuel 16 verse 1, 12 and 13. Tingnan niyo po. 1 Samuel chapter 16 verse 1. And the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? So talagang tinanggihan na po ng Panginoon ng Diyos si King Saul na maging hari pa sa bansang Israel. Fill thine horn with oil and go. I will send thee to Jesse the Benjamite, for I have provided me a king among his sons. Verse 12. Sabi po ng verse 12, and he sent and brought him in. Now he was ruddy and withered, of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. So, yun po, pinili po si David na maging hari sa bansang Israel. So, galing sa pagiging tagapag-alaga. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po kung tayo po ay talagang magiging malapit sa Panginoon. Napakaganda po kung talagang tayo po ay susunod sa kalooban ng Diyos. At napakaganda po kung talagang tayo po ay buong puso na magtitiwala sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Si King David nanggaling, or siya po ay dating tagapag-alaga lamang ng mga tupa. At talaga siya po ay iniingatan niya ang mga tupa sa mga leon, sa mga oso.
Hindi po siya natakot harapin ang mga leon na ito at ang mga osong ito sapagkat nandoon sinasabi niya kasama niya ang Panginoon. Kasama niya ang Panginoon. So mga kapatid, si King David bilang hari, tingnan naman po natin, siya ngayon bilang hari. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 122 verse 1. Nasabi po ng Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. King David have time for worship. Si Haring David po, mga kapatid, mga minamahal, ay meron po siyang oras, panahon sa pagsamba. So I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, kung siya ay bilang hari, mayroong oras, tayo na hindi naman tayo leader ng anuman sa government, na tayo wala tayong patungkulan sa government, pero ipag-pray natin na mga government official, sana'y magkaroon sila ng oras, panahon sa pagsamba. Ipag-pray po natin ang ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kapatiran, ay sana'y talagang ipag-pray po natin na sila'y magkaroon ng oras, panahon sa pagsamba. Kaya nga kanina, sa topic sa Sunday School, sino ang pipiliin mo na makabarkada? Sino ang pipiliin mo makasama? Yung maglalayo sa iyo sa Panginoon o yung maglalapit sa iyo sa Panginoon na magyayakag sa iyo sa pagsamba? So mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po talaga na talagang kailangang sambahin natin ang Diyos. 7 araw sa isang linggo. Isang araw lamang ang hinihingi sa atin ng Diyos upang siya'y ating sambahin. King David have time for worship. Si Haring David mayroong oras, panahon para sumamba. Kaya sana mga kapatid, i-encourage po natin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag pabayaan ang pagsamba. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. So mga kapatid, sana'y talagang tayo habang tayo mayroong lakas, habang tayo ay nabubuhay, sana'y talagang ipakita natin sa ating mga kapitbahay na hindi natin pinababayaan ang pagsamba sapagkat ito po ay utos ng Diyos, ito po ay hinahanap ng Diyos sa ating lahat na talagang siya'y ating sambahin. So mga kapatid, hindi natin pwedeng idahilan, Pastor, busy ako. Si King David man po ay talagang busy din sa napakaraming bagay sapagkat siya po ay hari. Ganun pa man, King David, sabi pa nga ng Psalms 27 verse 4, One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. So mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Haring David na siya'y mayroong oras, panahon upang sumamba sa ating Diyos. Ang mga mananampalataya po noon, nung sila po ay tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na rin po nila pinabayaan ang pagsamba, hindi na rin po nila pinabayaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana ganun din po tayo. I-encourage natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid sa pananampalataya na huwag pabayaan ang pagsamba as we see the day approaching. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. So, nakita ko po sa Facebook yung yung nasalanta ng bagyo doon sa Cagayan. Kaya talagang napakaraming bahay na naman ang sinira ng bagyo. So, nasira man ang bahay, pero sana ang buhay natin huwag masira. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have time for worship. Magkaroon po tayo ng oras sa pagsamba. Time management po ang kailangan. Time management ang kailangan upang talagang magawa natin na lagi nating sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan
hindi sa mga ribulto, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat na kayo po ay nandyan this morning upang sumamba sa ating Diyos. Hindi po kayo narito dahil sa akin, hindi po tayo narito dahil sa ating mga kapatid. Narito po tayo sapagkat ito po ay utos sa atin ng Diyos, hinahanap ng Diyos na siya'y ating sambahin tuwing araw ng linggo. Kaya mga kapatid, purihin ng Panginoon, kayo po ay nandyan. So mga kapatid, mga minamahal, si King David, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Kings chapter 2, verse 11. 1 Kings chapter 2, verse 11. Siya po ay naghari ng 40 years. At sa 40 years po iyon, talagang nandun po ang kanyang kagalakan na siya po ay manambahan sa Diyos. Kung bakit talagang si King David, siya po ay talagang tinagurian na the man after God's own heart. Verse 11, tingnan niyo po sa verse 11. And the days that David reigned, ang mga araw nga na naghari si David sa bansang Israel, over Israel, were 40 years. So yan po, siya po yung naghari 40 years, 7 years reigned he in Hebron, and 30 and 3 years reigned he in Jerusalem. So sa loob po ng 40 taon, ay nandun po ang kanyang kagalakan. Kaya talagang inulit pa rin po ang mga sinabi niya doon sa Psalms 23 verse 6. Sabi ng Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. So talagang sa buhay po ni Haring David, na kahit siya po ay hari at busy sa napakaraming bagay, abala sa napakaraming bagay, pero nandoon sinasabi niya, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Kaya mga kapatid, mga minamahal, salamat kayo po ay nandyan. Sana'y kayo po ay magpatuloy na talagang tayo po ay magkaroon ng kagalakan na nandito tayo sa bahay-sambahan, nandito tayo sa bahay ng Panginoon kapag araw ng linggo. Na sana ang kagalakan ng mga tunay na Kristiyano ay nasa bahay ng Panginoon, hindi nasa mall. Kasi yung iba, sila'y masaya kapag sila'y nasa mall, araw ng linggo. So yun po, si King David, meron pong oras para sa pagsamba. And then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 40 verse 8. Ang sabi po ng Psalms 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God, yet thy law is within my heart. So si King David had time to work in the ministry of God. Hari po siya, pero meron po siyang oras para sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po ang verse 9. I have preached righteousness in the great congregations. Lo, I have not refrained my lips, O Lord, thou knowest. Si King David nangaral ng salita ng Diyos. Siya'y hari, pero meron siyang oras para sa gawain ng Panginoon. Hindi niya pinabayaan ang gawain ng Panginoon. Kaya talagang King David, the man after God's own heart. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ini-encourage ko po kayo na kayo po ay magkaroon din ng oras, ng panahon para sa ministry. Huwag pabayaan ang ministry, magkaroon tayo ng oras, panahon sa gawain ni Kristo. Ang Diyos kailanman ay hindi nawala ng oras para sa atin. Ang Diyos ay laging mayroong oras, panahon sa atin. Kaya mga kapatid, sana kung maging busy man kayo sa inyong pag-aaral, maging busy man kayo sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sana huwag nating aalisin ang ating oras, panahon sa pagsamba
sa ministry, sa gawain ng Diyos. Verse 10, I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness. So ipinahayag ni Haring David yung katapatan ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Ipinahayag ni Haring David ang pagliligtas ng ating pong Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana meron din po tayong oras ipahayag yung kaligtasan sa ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho. So si Haring David nandun po, ipinapangaral ang katuwiran ng Diyos, ipinapahayag ang katapatan ng Diyos, ipinapahayag, ipinapangaral ang pagliligtas ng ating Diyos. Tayo nagsasabi na tayo mga palangit, tayo na nagsasabi na tayo mga ligtas, tumanggap kay Kristo. I pray na talagang may pahayag din po natin ang kaligtasan sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, katrabaho. Ipahayag natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun po si King David. Meron po siyang oras sa pagsamba. Meron po siyang oras para sa gawain ng Diyos. Kaya sana huwag nating aalisin po ang ating oras, panahon para sa ating Diyos. Na sana talagang lagi tayo maglaan ng oras sa gawain. Ipag-pray natin ang ating mga kapatiran. Ipag-pray po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na sila din po ay maligtas. Sabi nga po ni Pablo sa Roma chapter 10, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 10 verse 1. Roma chapter 10 verse 1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, nandoon ang heart's desire and prayer ni Pablo sa Diyos na talagang maligtas ang mga taga-Israel. Kaya sana, isama po natin sa ating pong prayer ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, na sila din po ay maligtas. So mga kapatid, mga minamahal, have time for worship. Magkaroon tayo ng oras, panahon sa pagsamba. Huwag pabayaan ang pagsamba. At have time to work in the ministry of God, na tayo magkaroon ng oras sa paggawa, sa gawain ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang buhay ni King David, na kahit siya'y umangat sa kanyang buhay, naging hari sa bansang Israel sa loob ng 40 taon, ay nandoon ang kanyang oras, panahon para sa ating Diyos. So tayo, mapalad na kung abutin natin yung 40 taon na tayo ay magagamit sa ministry. Mapalad na kung tayo aabutin pa natin. Ako ay nagagamit pa lamang sa ministry. Sabihin na natin, ako'y naging gagamit-gamit lamang sa ministry since 2016. Naligtas noong 2014. So, kung from 2016 hanggang ngayon, ibig sabihin, 8 years pa lang akong nagagamit sa gawain ng Diyos. Mapalad na po tayo kung tayo po'y magagamit sa loob ng 40 taon. So si King David po, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Samuel chapter 5 verse 4. Siya po ay nagsimula maghari sa bansang Israel sa edad na 30 years old. 2 Samuel chapter 5 verse 4. Nakita niyo na po ba? 2 Samuel chapter 5 verse 4. Sabi po dito, David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. So, ibig sabihin, ang naging buhay lamang ni King David dito sa lupa ay 70 years old. So, at ang pumalit na po sa kanya na naging hari sa bansang Israel ay si King Solomon, anak ni Bathsheba. So, yun po mga kapatid, mga minamahal,
Huwag po tayong manghinayang sa pagbibigay ng ating oras, panahon sa gawain ng Diyos, sa pagsamba, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi napagod, hindi nagsawa, na talaga maglaan sa atin ng oras, ng kanyang panahon. Kaya mga kapatid, have time. Magkaroon tayo ng oras lagi sa pagsamba. Ito po ay utos sa atin lahat. Hinahanap ng Diyos na talagang siya po yung ating sambahin. Then, pangatlo po, balikan natin ang Psalms 27, verse 4, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after." So mga kapatid, hindi lamang po si David mayroong oras, kundi siya po, King David have thirst for worship. Nandun po yung kanyang pagkauhaw sa pagsamba. Nandun po yung kanyang pananabik sa pagsamba. Kaya talagang sinasabi ni King David, "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." So mga kapatid, mga minamahal, makikita natin si King David na uuhaw. Si King David ay mayroong pananabik na talagang siya po ay makapanambahan sa ating Diyos. Kaya talagang lagi, yung sinasabi niyang desire, yung galing sa puso. Yun ang desire ng kanyang puso, na talaga siya ay makatahan sa bahay ng Panginoon. Ay mayroon ngayong mga Kristiyano, isang buwan pa lamang nakakapanambahan, parang tinatamad na. Sana'y lagi tayo mayroong pananabik na sumamba sa ating Diyos. Na sana kahit ano man yung problema natin, ano man ang pagsubok natin, sana'y huwag mawala yung ating pananabik, pagkauhaw sa pagsamba. "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord." Yung ibang Kristiyano nagkaroon lang ng trabaho, pinabayaan na ang pagsamba. Kaya sinasabi ko mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang nagbigay. Yung po ang sabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos, ang Panginoon ang nagbigay. Ang Diyos din ang kukuha nito. The Lord. Tingnan po natin ang Job. Tingnan po ninyo. Muli ulitin po natin. Napakasarap po ulitin ng mga salita ng Diyos. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Job chapter 1, verse 21. "And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." Nasa buhay ni Job, kahit meron siyang matinding pagsubok, siya ay sinubok ng ating Panginoon na wala ang kanyang mga hayupan, ang kanyang mga alagang hayop, o sa madaling salita, na wala ang kanyang kabuhayan, na wala ang kanyang 10 anak, namatay ang kanyang 10 anak. Ang sabi ng verse 20, "Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped." Na talagang sa kabila ng matinding problema, pagsubok na dumating kay Job, siya ay sumamba pa rin sa Panginoon at sinasabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kukuha. Kaya kung tayo po'y binigyan ng trabaho, at ang trabaho ito, kung ito'y naging hadlang para hindi tayo makapanambahan sa Diyos, sa ating Panginoon, tandaan, kukunin ito ng Panginoon. Kukunin ito ng Panginoon. Ang mga bahay, sasakyan na naging hadlang sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon, kinuha ng Panginoon. Maraming bahay, maraming sasakyan na lubog sa baha. Sapagkat ang mga sasakyan ito, mga bahay na ito, ang mga material na bagay na ito ay naging hadlang sa mga tao upang hindi makapanambahan sa ating Diyos. Kaya anong nangyari? The Lord gave,
the Lord hath taken away. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang mga trahedyang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo talaga'y dapat lamang sumamba sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Have time for worship, have time to work in the ministry of God, have thirst for worship. Magkaroon po tayo ng uhaw, pananabik sa pagsamba sa ating Diyos. Huwag pabayaan ang pagsamba. Nag-pray ka na ikaw ay makapag-aral. Kaya sana, ang pag-aaral ay huwag maging hadlang upang hindi natin magawang sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Huwag natin sasabihin tayo busy na. Pastor, busy ako sa pag-aaral. Huwag. Huwag sana itong maging hadlang ang ating pag-aaral para hindi natin magawang sumamba sa ating Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, have thirst for worship. Sana'y manatili sa ating puso yung pagkauhaw, pananabik sa pagsamba. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa inyo na kayo pinandirito ngayon, na kayo ay hindi nakahadlangan. Alam ko po, mayroong mga Krisyano na iinik. Ang tagal naman ni Pastor mag-preach. Diba? Ang tagal. Alam ko na yan, yung mga sinasabing yan ni Pastor. Alam ko na yan. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin na talaga siya ating sambahin. Isang araw, huwag po natin ipagdamot yun sa ating Diyos. Isang araw na nga lamang ipagdadamot pa ba natin sa ating Diyos? Yung ba'y ating pang-ipagdadamot? So tayo po ay tinuturuan ng ating Diyos na maging giver, maging mapagbigay. Magbigay tayo ng ating oras, ng ating lakas, ng ating talento, yung ating talent, na tayo talagang umawit. Dito lang naman tayo nakakaawit ng mga awiting mga Diyos. Sa bahay niyo ba, kayo ba'y umaawit ng mga awiting mga Diyos? Ang inyong napapakinggan sa inyong mga tahanan, yung tunog ng mga kapitbahay, di ba? Yun ang inyong napapakinggan. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, yung mga awiting mga Diyos, ito ay maging isa sa mga dahilan upang tayo po'y magkaroon ng pananabik sa pagsamba, ng pagkauhaw sa pagsamba. Sapagkat hinahanap din sa atin ng ating Diyos na talagang tayo umawit sa Kanya ng mga awiting mga Diyos. So, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 5. Ano po yung utos sa atin? Sa Ephesians chapter 5 verse 19. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. So, Ephesians chapter 5 verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Sana mga kapatid, mga minamahal, bari hindi naman tayo ganun kagaling umawit. Pero kung talagang ang ating pag-awit ay galing sa puso, bukal sa puso, yun po, doon po natutuwa ang Diyos. Maganda nga ang ating boses, pero kung ang ating namang pag-awit ay para itaas ang ating sarili, hindi ang Diyos, hindi rin po matutuwa doon ang Diyos. Di baling sintonado, kung hindi talagang galing sa puso at para sa Panginoon, matutuwa po doon ang Diyos. Kaya mga kapatid, yun po yung pinakikinggan ng ating Diyos. Tinitingnan ng Diyos kung ito ba'y galing sa ating puso. Kung ito ba'y ginagawa natin para siya yung ating itaas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have time for worship, have time to work in the ministry of God, have thirst for worship, and then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 143, verse 10. Psalms 143, verse 10. Ano po ang sabi ng Bible? Psalms 143, verse 10.
Verse 10, sabi po dito, "Teach me to do thy will, for thou art my God. The Spirit is good, lead me into the land of uprightness." So mga kapatid, mga minamahal, have thirst for the Word of God. Tayo po'y magkaroon ng pagkauhaw, pananapig sa salita ng Diyos. Maari ng mga napapanggit dito sa unahan, maari lagi nyo na itong napapakinggan. Pero madalas ko po sinasabi sa inyo, masarap pa rin ulit-ulitin ang salita ng Diyos. Masarap pa rin ulit-ulitin pakinggan ang salita ng Diyos. Masarap pa rin ulit-ulitin basahin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have thirst for the Word of God. Magkaroon po tayo ng pagkauhaw, pananapig sa salita ng Diyos. Narito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana lagi tayong uhaw sa salita ng Diyos. Kasi kung wala tayong pagkauhaw sa salita ng Diyos, hindi na natin ito magagawang basahin pa araw at gabi. So nais ng Diyos, basahin natin ang kanyang salita araw at gabi. "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." So yun po ang utos sa atin. Talagang basahin ang salita niya araw at gabi. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na sa inyong mga tahanan, kung sino man ang mga padre di pamilya, siya'y mag-initiate. Basa muna tayo ng Bible bago tayo matulog. Magkaroon muna tayo ng devotion bago tayo matulog. Ganon din po pag-gising, na sana makita sa bawat tahanan yung pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag po natin itong aalisin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, have thirst for the Word of God. Magkaroon po tayo ng pagkauhaw. Yung ibang tao gusto lagi malamig na tubig kapag nahuhuhaw. Diba? Gusto lagi soft drinks na malamig kapag nahuhuhaw. So sana bilang tayo mga anak ng Diyos, bilang tayo mga Kristiyano, sana'y nandun din ang ating pagkauhaw, pananapig sa salita ng Diyos. Minsan kapag ang magulang ay napapalayo, diba? At tapos biglang bumalik ang magulang, si anak kapag nakita ang kanyang magulang, tumatakbo, palapit sa magulang at niyayakap at ninanais na marinig yung salita. Ang magulang kapag napapalayo, di ba? Ngayon ay uso na yung cellphone, uso na yung mga messenger. Kapag napapalayo ang mga mahal sa buhay, o di ba laging tinatawagan, nais marinig ang kanilang mga tinig, ang kanilang mga boses. Sana ganun din po tayo sa salita ng Diyos. Na sana meron po tayong pagkauhaw, pananapig, na makinig lagi at basahin ang salita ng Diyos. Kaya I pray bago matulog at pagkagising na sana nandun po na binabasa niyo po ang salita ng Diyos. Have thirst for the Word of God. And then, balikan po natin ang Psalms 27 verse 4. "One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." So si King David, mga kapatid, mga minamahal, King David have time for worship, have time to work in the ministry of God, have thirst for worship, have thirst for the Word of God, and King David, mga kapatid, have truthfulness in worship. Siya po ay totoo sa kanyang pagsamba. Siya po ay tapat sa kanyang pagsamba. Sapagkat yun nga kung sinabi niya, "One thing have I desired of the Lord." Yung salitang desire, yung talagang galing sa kanyang puso. Kaya talagang si King David po, siya po ay tapat na sumasamba
sa Panginoon. Bukal sa puso, galing sa kanyang puso, yung kanyang talagang pagsamba. Kaya I pray mga kapatid, mga minamahal, sana talagang every Sunday, yung araw ng linggo, ay nandun yung ating excitement, nandun yung ating eagerness, na tayo talagang sumasamba para sa Diyos, para sa Panginoon. So mga kapatid, iilan na lamang sa ating panahon ngayon, kukunti na lamang ang mga taong talagang sumasamba sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Marami sa mga sumasamba ngayon ay mali ang kanilang ginagawang pagsamba. Kaya mga kapatid, ito'y hinahanap ng ating Diyos. Iilan na lamang ang mga Kristiyano. Kaya tingnan niyo po kapag araw ng linggo, nasaan ang maraming Kristiyano. Kaya I pray, encourage niyo po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, kaklase, katrabaho, na talagang sila po ay manampahan. Sapagkat talagang noon pa man, ito po yung nais ng Diyos, sampahin siya. Sina Abraham, sina Joshua, King David, at marami pa pong mga mananampalataya noon ang talagang sumasamba. Kaya sana'y huwag po natin pabayaan. Ang sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Kaya mga kapatid, mga minamahal, maging tapat po sana tayo sa pagsamba. Na sana kaya tayo nandito talagang si Kristo ang ating Diyos ang dahilan. Ang pagsamba, ito po'y pagpapakita natin ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Kung talagang tayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos, ay talagang dapat makita sa ating na hindi natin pinapabayaan ang pagsamba. God is good. All the time. All the time. God is good. So kung talagang mabuti po sa inyo ang Diyos, hindi nyo pababayaan ang pagsamba. Bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan, bilang pasasalamat sa kanyang katapatan, bilang pasasalamat sa pagliligtas po niya sa atin. Amen? Amen. Are you saved? Amen. So kung talagang tayo piligtas, bilang pasasalamat sa ating Diyos, na tayo ligtas at tayo panangin, huwag natin pabayaan ang pagsamba. Sapagkat ang tunay na nagpapasalamat sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi pinababayaan ang pagsamba. Mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang Psalms 27. King David doesn't care about his position. Hari siya, pero pinakita niya, meron po siyang oras, panahon sa pagsamba. Meron siyang pananapit, pagkauhaw sa pagsamba. Sana kung dumating man sa ating buhay na tayo umangat sa ating buhay, na kung tayo pinagpapalala ng ating Diyos, ng ating Panginoon, sana huwag pa rin natin pabayaan ang pagsamba. King David doesn't care about his position. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po, galing, or siya po'y dating tagapag-alaga ng tupa. Diba? Napakabilis ng kanyang promotion. Napakalaki ng pag-angat sa buhay ni Haring David. Pero ganun pa man, hindi po niya pinabayaan ang pagsamba. Psalms 27, sabi po dito sa verse, tingnan niyo po, sa verse 5, "And for in the time of trouble he shall hide me in his pavilion, in the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock." And now, verse 6, "Shall my head be lifted up above my enemies round about me. Therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy." So mga kapatid, mga minamahal, King David doesn't care about his problem. Si King David po ay may mga problema.
Pero hindi niya po yun inisip. Isinantabi po ni King David ang kanyang mga problema. Kaya mga kapatid, kung mayroon man tayong problema, isang tabi muna natin. At tayo po'y manambahan sa Diyos kapag araw ng linggo. Sampahin natin siya. So yun po ang ginawa po ni King David. Kaya sabi po niya dito, therefore will I offer in His tabernacle. So siya po'y pupunta doon sa tabernakulo, doon sa bahay ng Panginoon. Bakit? Sasamba at siya po'y mag-offer ng sacrifices of joy. Kaya mga kapatid, kung may problema ka, meron kang mga pinapasan, pagsubok, isang tabi mo muna yan. Lay aside every weight. Isang tabi natin. At gampanan natin yung pinag-uutos sa atin ng ating Diyos. King David doesn't care about his position, doesn't care about his problem. The more important to him is to worship God. Yung po yung mahalaga kay Haring David, na talagang sambahin ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po natin pabayaan ang pagsamba. 2 Samuel chapter 22. Tingnan po natin ang ating Bible sa chapter 22. 2 Samuel chapter 22, basahin po natin ang verse 1 to 4. 2 Samuel chapter 22, verse 1 to 4. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer. The God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation. My high tower and my refuge, my Savior, Thou savest me from violence. I will call on the Lord, who is worthy to be praised, so shall I be safe from mine enemies. King David doesn't care about his persecution. So hindi na po niya inisip ang mga pag-uusik na nangyari sa kanya. Marami man ang umusik sa kanya, marami man ang nagtangka sa kanyang buhay, pero baliwala po yung kay King David na nandoon pa rin sa kanyang puso na talagang siya po ay sasamba sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang maraming Kristiyano na daya na ng sanlibutan ito. Ang maraming Kristiyano na daya na ng ating kaaway na diablo. Kung bakit marami sa mga Kristiyano ngayon, marami sa mga mananampalataya ngayon, hindi na sumasamba. Pinabayaan ang pagsamba sapagkat sila po ay nadaya na operan ng diablo ng mga material na bagay sa mundo ito. Naging busy sila sa mga material na bagay sa mundo ito. Naging busy sa pagsikat, naging busy sa pagpapayaman, naging busy sa kanilang trabaho. So yun po yung offer ng sanglibutan ito. Offer ng diablo upang ang maraming Kristiyano mawala sa gawain, upang ang maraming Kristiyano mawala sa pagsamba kapag araw ng linggo. Mahalaga po ang trabaho, opo. Pero mas mahalaga ang pagsamba. Huwag pabayaan ang pagsamba. Mas mahalaga ang ating Diyos kaysa sa anumang bagay sa mundo ito. Mas mahalaga ang ating Diyos, ang ating Panginoon sa problema mo, sa pagsubok mo, sa pagsikat mo. So ang Diyos ang pinakamahalaga dapat sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana katulad ni King David, hindi pinabayaan ang pagsamba. Ganun din po sana sa atin. Na si King David, sabi nga po dito sa ating pong binasa, tinan po natin ang ating pong Bible muli sa Psalms 27. Basahin po natin muli ang Psalms 27. Sabi po dito sa verse 11, teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of mine enemies, for false witnesses
are risen up against me, and such as breath out cruelty. Verse 13, I have fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating pong buhay, nandoon ang ating pagpe-pray, na talagang turuan tayo ng ating Panginoon, na talagang magawa ang kanyang kalooban. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of my enemies. So mga kapatid, let us encourage our brethren, our loved ones to worship. Encourage po natin sila. Let us encourage our brethren, our loved ones to work in the ministry. Mahalaga po na talagang tayo po ay maging kagamit-gamit sa ministry ng Panginoon. Huwag po natin pabayaan ang ministry. And then, 1 Kings chapter 3, verse 14. Tingnan po natin ang 1 Kings chapter 3, verse 14. Malapit na po tayo matapos. 1 Kings chapter 3. Verse 14. Verse 14, sabi po dito, and if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Mga kapatid, let us encourage our brethren, loved ones, to walk with God. Encourage po natin sila na sila po ay mamuhay na may Diyos sa kanilang buhay, na sila po ay talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos upang humaba ang kanilang buhay. So sabi po dito, I will lengthen thy days. Aking pahahabain ang iyong buhay. Kung ikaw, Haring Solomon, tutulad ka sa iyong ama na si David, na talagang ang iyong ama na si David ay lumakad, sumunod sa aking mga palatuntunan, sa aking mga kautusan. Yun po yung sinasabi dito. So, and if thou wilt walk in my ways to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, walang masama na tayo'y imanan, pero huwag pabayaan ang pagsamba, huwag pabayaan ang mga kautusan ng ating Diyos. Bilang mga ligtas, tayo'y susunod sa kanyang mga utos. Hindi para maligtas, hindi tayo bilang tayo mga ligtas kung bakit tayo susunod sa kanyang kalooban. So yun lamang po mga kapatid, mga minamahal, be Christ-like. Si Kristo naging masunurin sa ating Diyos, sa Ama. Kaya sana, tularan natin ang ating Panginoon Jesus, Philippians chapter 2, verse 8, and being found as in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So, opo, wala silang ginagawang masama. Sila'y mabait, sila'y tumutulong sa kapwa, pero sana huwag natin kalimutan ang pagsamba. Sana huwag natin kalimutan ang pag-awit para sa Panginoon, ang pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat, muli, kami po ay nagpupurit at papasalamat sa inyo pong kabutihan katapatan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat sa kabila ng marami naming pagkukulang, paulit-ulit na pagkakasala, paulit-ulit mo rin kami pinapatawad. Nawa, ito din po ang aming gawin sa kapwa po namin na nagkakasala sa amin. Sana lagi kami maging bukas sa pagpapatawad sa aming pong kapwa. Salamat po, aming Diyos, sa inyong banal na salita na nahayag
Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po, Ama, ang anniversary doon po sa Bawan, kina Pastor Randy. Pagpalain mo po ang gawain po doon, ang mga kapatiran, naway patuloy na makita na naglilingkod sa inyong gawain. Salamat po at dalangin po namin ang aming Diyos, ang mga kapatiran at ang mga tao na nasalanta ng bagyo sa Cagayan, sa Bicol, at maging dito po sa Batangas. Nawa, pagkalooban mo po sila ng lakas ng loob, kaaliwan, upang ang mga trahedyang ito, pagsubok na ito, ay kanila pong malagpasan. Salamat po, Ama, sa mga pagsubok na ito pong niloob na dumating sa amin, sapagkat ang mga pagsubok na ito ay patuloy na nagtutulak sa amin upang patuloy na lumapit sa iyo, sa iyong trono, mapagbiyayang trono. Salamat po, Ama, aking binabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.